Sa mga bago pa lang sa church or maybe you're just attending for the past few Sundays or bagong member pa lang kayo ng church, kung hindi po ninyo alam, ako po ay nagsiserve na sa church na ito bilang isa sa mga elders for 21 years. So compute na lang ninyo kung ilang taon ako nung nagsimula as elder. At sa 21 years na yon ay 16 years bilang leading pastor ng church. So exactly 16 years ago, kahapon, nung ako po ay ma-install as leading pastor ng church. And alam po ng church na hindi nagbabago yung commitment ko na pangunahan ng church sa matapat na pangangaral ng kanyang salita. That's why, yung pinakamahabang oras na inilalaan po natin every Sunday ay sa preaching of the Word of God. So ngayon po ay I will preach from Hebrews. Kung sinusubaybayan ninyo yung series natin ng Hebrews na pinangungunahan ng ibang mga preachers ng church, si Pastor Marlon, Pastor Aldrin, and si Jock, pero nagpunta na siya sa Japan. Ito yung first time na mag-preach ako dito sa Hebrews during this series. At sabi ni Pastor Marlon, Pastor, ikaw nang bahala dyan. Okay, so naatasan ako. So malalaman ninyo kung bakit. Medyo mabigat yung mga salita dito. So let's all stand. Buksan po ninyo yung Bible ninyo sa Hebrews chapter 5. Verse 11. Hanggang chapter 6, verse 8. Pagkatapos po ay itutuloy ito ni Pastor Marlon next Sunday. Hebrews chapter 5, simula po sa verse 11. Ito po ang sinasabi sa salin ng Magandang Balita, Biblia. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagkapatong ng mga kamay, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at yan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati, naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit, kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Ito po ang salita ng Diyos. Please be seated. Our Father in heaven, this is your holy word.
seryoso. Seryoso ang bawat salita na narinig namin. Kaya dalayan ko, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay pagkalooban mo ng puso na tatanggapin ang bawat isa sa mga salitang ito. Gaano man ito kabigat pakinggan, iparealize mo sa amin, Panginoon, na this is exactly what we need to hear. At ito yung mga salita na kailangan din naming ipaalala, lalo na sa mga kapatid po namin na hindi namin nakakasama ngayon. May you grant us understanding, conviction, faith, and obedience as we listen to your word. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Alam po nating lahat na mahalaga sa isang Kristiyano na siya ay lumalago. Amen? Sabi sa last sentence, yung prayer ni Apostle Peter, sa 2 Peter chapter 3, verse 18, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakakilala sa Kanya. Grow in the knowledge, in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Sinasabi natin na mahalaga yung paglago. Pero nakikita ba natin yung Christian growth as essential? Hindi siya optional. O baka nakikita natin na optional lang yung paglagong Kristiyano. Na pwede kang maging Kristiyano at makatiyak ka na kapag namatay ka, sa langit ka pupunta at meron kang buhay na walang hanggan. Pero kahit na walang nakikitang pagbabago sa buhay mo, walang nakikitang bunga, yung pananampalataya na sinasabi mo, walang nakikitang paglago sa spiritual maturity sa buhay mo, ay pwedeng maging kampante ka pa rin na you will spend eternity with God. Sabi ni Mark Dever, maraming nagsasabing Kristiyano sila ang hindi siniseryoso ang kahalagahan ng paglago. Sa kanyang libro na 9 Marks of a Healthy Church, na tinatapos po natin yung translation na ito, sabi niya, ang ilang tao ngayon ay para bang nag-iisip na ang isang tao ay maaaring maging isang baby Christian habang buhay. Ang paglago ay nakikita ang optional extra para sa mga masigasig na disciples. Pero mag-ingat ka na magkaroon ng ganyang klaseng pag-iisip. Bakit? Sabi niya, ang paglago ay tanda ng buhay. Ang lumalagong puno ay mga buhay na puno. Ang lumalaking hayop ay buhay na hayop. Kapag may tumigil sa paglago, ito ay namamatay. Ang paglago ay maaaring hindi nangangahulugang magagawa mo ang lahat ng ito sa mas maikling panahon. Maaaring ibig sabihin lang nito na kaya mong magpatuloy sa tamang direksyon bilang isang Kristiyano kahit na may mga hindi magagandang pangyayari. Tandaan mo, tanging ang mga buhay ang lumalangoy sa ilog. Ang mga patay ay lumulutang lahat kasabay ng agos. So dahil meron sa inyo, possibly, na hanggang ngayon ay hindi sinuseryoso yung kahalagahan ng paglago. And dahil ang prayer ko sa bawat isa sa atin ay seryosohin natin yung nais ng Diyos na tayo ay lumago bilang mga Kristiyano. Kaya mahalagang pakinggan natin itong nakasulat sa letter to the Hebrews. So, dito sa chapter 5, verse 11, hanggang chapter 6, verse 20, na itutuloy ni Pastor Marlon next week, meron dito mga warnings. Meron ding mga assurances na nakapagitna, sandwiched. Kung titingnan niyo yung naunang bahagi, ang tinatalakay niya dito tungkol sa kadakilaan ng pagkapari ni Kristo. Tapos pagdating sa chapter 7, balik na naman siya sa kadakilaan ng pagkapari ng Panginoong Jesucristo. So para bang merong gap or merong intermission o parang merong commercial break muna bago natin ituloy yung pinag-uusapan natin. Nararamdaman ng author yung urgency na bago niya ipagpatuloy yung pagtalakay tungkol kay Kristo. He's so passionate about the Lord Jesus Christ. Mula pa chapter 1, actually, buong letter sa Hebrews, he keeps talking about the Lord Jesus Christ. Pero merong ganitong intermission kasi naramdaman niya yung urgency na meron sa mga bumabasa ng sulat niya na hindi siniseryoso yung mga salita na ito tungkol kay Kristo. Pinapaalala niya dito na
these words about Christ, itong pagtatanghal ng higit na kadakilaan ni Kristo, these words are not something na you can just take for granted. Napapakinggan mo lang tapos wala namang epekto sa buhay mo. And sinabi pa niya simula pa sa chapter 2 verse 1, kaya dapat nating pagkukulan ng higit ng pangpansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo'y matangay, papalayo. And ito yung warning niya sa chapter 3, chapter 4. Di ba ginabi niya example yung Old Testament Israel na na-experience nila yung mga miracles ng Panginoon. Narinig nila yung salita ng Panginoon. Narinig nila na yung preaching of the word na yon ay merong lumalagablab na apoy at merong dumadagundong na kulog. Na-experience nila lahat yun. Na-experience nila yung kaligtasan ng Diyos. Na-experience nila yung provision ng Diyos. Na-experience nila yung mga miracles ng Panginoon. Pero marami sa kanila hindi nakapasok sa promised land. They failed to enter because of unbelief. And merong particular temptation na kinakaharap itong mga Jewish Christians nung time nila na bumalik sa dati nilang relihiyon. Dahil nandun yung pressure. Kung titingnan niyo yung chapter 10, verse 32 to 34, iba sa kanila, nagtiis ng matinding hirap, ininsulto, pinapahirapan sa harap ng maraming tao. Yung iba ay nakabilanggo, yung iba ay inagawan ng kanilang mga properties. So, sumulat yung author ng Hebrews under inspiration ng Holy Spirit para ano? Kasi ayaw niya na tumalikod sila sa Panginoon. Sabi niya sa chapter 10, verse 35, do not throw away your confidence. Do not throw away your confidence. So, gaano man ka-tempting sa atin, and maybe some of us are facing this temptation, or baka dumating yung ganitong temptation sa atin, na sa sobrang hirap na dinaranas natin bilang mga Kristiyano, na dumating yung oras na matempt tayo na sabihin, ayoko na kay Kristo. Hindi na sulit yung sumunod kay Kristo. And just walk away from the faith. Walk away from everything. Hindi na magpakita sa church. Gaano man ka-attractive yung inaalok sa atin ng mundong ito, yung pleasures of this world, yung riches of this world, ang prayer ko, wag nawang mangyari na ipagpalit natin si Kristo sa mga bagay sa mundong ito. And my prayer ay hindi tayo mawalan ng kumpiyansa, or ang prayer ko ay hindi tayo masyadong maging confident na sa sarili natin, na tinatawag natin yung sarili natin ng mga tagasunod ni Kristo, member tayo ng church, dumadalo tayo sa mga worship services, we listen to the preaching of the word every Sunday, na kahit na walang nakikitang bunga sa buhay natin, kahit walang nakikitang pagbabago, kahit walang nakikitang paglago, ay kampante ka pa rin na you're okay. Everything is okay. So this text is important para magising tayo dun sa reality na kung gano'n yung klase ng buhay natin, it's not okay. It will never be okay. So dito sa text natin, mahalaga na tingnan natin ngayon, una, kung paano sinasaway, pangalawa, kung paano pinapangaralan, at pangatlo, kung paano binabalaan ng Diyos yung mga Kristiyano na ganun ang pag-iisip at pag-uugali. So, yun yung tatlong major sections ng pag-aaralan natin ngayon. So, unahin po natin yung pagsaway or rebuke. So verses 11 to 14, ay sinasaway niya sila dahil sa kanilang immaturity. So, kung nag-take kayo ng notes, merong blank sa handout ninyo. Yung blank na yon ay immaturity. Dun sa letter A. Merong pagsaway. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin. Pero ang salita ng Diyos ay nagsasaway din sa atin kapag merong kailangang sawayin. And it's obvious na itong sumulat ng Hebrews, he just loves talking about Jesus. Pero katulad na sinabi ko kanina, hindi pwedeng hayaan lang niya yung napapansin niya tungkol sa kanilang immaturity. Kailangan silang sawayin. Bakit sila kailangan sawayin? Again, dahil sa kanilang immaturity. Paano nasabi nung author na sila ay immature? Ano ba ibig sabihin ng immaturity?
So ito yung makita natin sa verses 11 to 13. Ito kasing mga teachers nila, hindi lang yung sumulat ng Hebrews, meron din silang ibang mga tagapagturo, nahihirapan sila na umusad dun sa mga ituturo sa kanila. Yung parang stuck sila. Na gusto nila na turuan sila ng iba pang mga bagay, pero somehow parang hanggang grade 1 lang yung level nila. Sabi niya sa verse 11, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, tungkol sa context na ito, yung about the Lord Jesus Christ, or maybe yung itinuturo nila sa ibang pagkakataon. Pero sabi niya, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Okay, ano yung problema dito? Ang problema ay hindi dahil hindi naman kasi magagaling yung mga teachers nila, o kaya sobrang hirap naman ng mga subject matters na pag-aaralan nila. Pwedeng ganun yung problema, kung ganun talaga yung problema. Pero sinasabi dito ng author na that's not the case. Sabi niya, napakabagal kasi ninyong umunawa. Parang napakasakit naman itong magsalita. Sa literal, ito ay mapurol kasi kayo sa pakikinig. Pinapagalitan niya sila, hindi dahil mayroong kulang sa kanilang intellectual capacity. Siyempre, may limitation naman yung tao pagdating sa pag-iisip. Hindi mo naman sasawayin yung tao dahil hindi niya agad maintindihan yung math lesson. Paano kung mahirap talaga sa kanya yung lesson na yon? Of course, we're not talking about math dito. Pero sinasaway niya sila kasi meron silang mabagal na moral and spiritual reception ng mga bagay na itinuturo sa kanila. Yung ba nakikinig nga sila? Umattend nga sila sa church. Nag-Bible study sila. Pero hindi nila iniintinding mabuti kung ano yung pinag-aaralan nila. Hindi nila pinaniniwalaan. Hindi nila tinatanggap. Hindi nila sinusunod kung ano yung sinasabi sa kanila. So they remain spiritually immature. Kapag bago ka palang Kristiyano, syempre, maintindihan mo naman. Wala namang bagong Christian pa lang, tapos after 2 months, sobrang mature na siya. Diba? So we expect that sa mga non-Christians na hindi ganun kabilis yung maturity. Pero sinasabi ito ng sumulat at this point na matagal na sila ng mga Kristiyano. So ina-expect niya na dapat sana ay nagtuturo na rin kayo ng iba. Sabi niya sa verse 12, dapat sana ay mga tagapagturo na kayo. Okay. Gusto ng Diyos, ng Panginoong Jesus, na tayo bilang mga disciples, ano ibig sabihin ng disciples? Learners, students. Hindi tayo gagraduate dun sa eskwelahan na pinasukan natin bilang tagasunod ni Kristo. Pero habang nag-aaral tayo, kahit hindi ka pasto, maybe you are Bible teacher or nanay o tatay o nagdi-disciple, ang gusto ng Panginoon ay magturo din tayo sa iba. Ipaliwanag din natin yung gospel sa iba. Yung napapakinggan natin every Sunday ay may turo din natin sa iba. That's basic discipleship. Hindi lang ikaw yung natututo, kundi nakakapagturo ka din sa iba. Mga magulang sa anak nila, mga teachers sa estudyante nila, mga member ng church sa ibang member, mga member sa mga kaibigan, mga kamag-anak natin na hanggang ngayon ay hindi pa nakakilala kay Kristo. Kung habang buhay, bilang Kristiyano, aral ka ng aral, ulit-ulit yung pinag-aaralan mo, pero hindi mo naman naituturo sa iba, o kaya hindi ka naman namumuhay in such a way na itinuturo sa iba na ganito ang klase ng buhay ng isang tagasunod ni Kristo, you remain spiritually immature. Verse 12 pa rin. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Okay, hindi ibig sabihin na kapag napag-aralan na natin yung basic, yung foundation ng mga lessons sa Christian faith, ay hindi na natin babalikan yon. Merong value na balikan natin yung basic. Merong value na ipaalala sa atin kung ano yung basic truths of the gospel. Pero nire-rebuke niya sila dito dahil sinasabi niya na dahil kailangan balik-balikan palagi yung itinuro na sa inyo dati kasi you're not growing. You're not learning. Hanggang ngayon, di pa rin kayo lumalago.
discouraging for Bible teachers. Verse 12 pa rin. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sinasabi niya, matagal ko na kayong gustong pakainin ng beef steak. Pero ngayon, hanggang ngayon, baby food pa rin yung kaya ninyong nguyain at lunukin. Bakit gatas pa yung kailangan nila? Kasi nga, spiritual infant pa sila. Verse 13, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas. Wala siyang ibang kayang lunukin at i-digest. At wala pang karanasan, kasi wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Sa English, unskilled in the word of righteousness. Pag sinabing unskilled, ibig sabihin, ito yung wala kang kakayahan na yung kakayahan na yon ay nanggagaling sa experience mo na ipinapamuhay mo yung buhay Kristiyano. Wala kang kakayahan kasi baka hindi ka na mamuhay bilang isang Kristiyano. So, you are not trained to discern ano ba yung kalooban ng Diyos, ano ba yung hindi kalooban ng Diyos, ano ba yung tama, ano ba yung hindi, ano ba yung way of holiness, ano ba yung kasalanan at kamunduhan. So, yung mga tao na ito, pwede mo siyang nakikita sa regular gatherings ng church, kahit perfect attendance pa siya, at tingin mo na mukhang Kristiyano naman siya. Pero the rest of the week, hindi mo mababakas sa kanya na siya ay tunay na tagasunod ni Kristo. So yun yung spiritually immature. At sabi niya, malayong-malayo kayo sa mga spiritually mature. Ano ba yung spiritually mature? Sabi sa verse 14 ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang or mature. At dahil sa pagkasanay, ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So spiritual maturity is not just about yung marami kang alam sa Bible. Marami kang alam sa theology. Yung hindi lang basta nasasabi mo, ito yung mabuti, ito yung masama. Pero you are growing in your ability na alam mo kung ano yung masama and you are able to say no doon sa kasalanan and to say yes sa kalooban ng Panginoon. And not just that. Hindi lang to distinguish kung ano yung mabuti sa kung ano yung masama. Kundi ma-distinguish din ano yung mabuti sa higit pa na mabuti. Marami tayong mga desisyon na ginagawa na pinagpipilian natin hindi kasalanan o hindi kasalanan. Masama o mabuti. Marami tayong mga decisions na pareho namang mabuti. Diba, halimbawa, saan ka titira? Saan ka magtatrabaho? Dito sa Bulacan o sa Middle East? Wala namang masama dun sa dalawang options na yun. Pero if you're growing in maturity, nadi-distinguish mo na merong wisdom na, depende sa kalagayan ninyo, merong wisdom na, mananatili ako dito. Kahit na mas maliit yung sweldo, kasama ko yung pamilya ko, hindi ako mahihiwalay sa church, and you discern na this is God's will for you. So it takes maturity to have that, yung sinasabi dito na powers of discernment. Na magkakaroon na tayo ng ganong powers of discernment na kung pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos, inaalam natin ano ba yung kalooban ng Diyos. That's why we use catechism, katulad ng ni-recite natin kanina. Dahil yun yung simpleng paraan ng pagtuturo. Ito yung tanong, ito yung sagot na galing sa Biblia. And dito sa passage natin, paano raw nangyayari yung ganong magkakaroon ka ng powers of discernment? If you are trained by constant practice. O sa Tagalog, merong pagsasanay. So galing yung salita na yon sa salitang Greek na gymnazo. Naririnig natin doon yung salitang gym. Gymnastics, gymnasium, na kung saan doon pumupunta yung mga hindi lang nag-exercise, kundi nagsasanay sila, not just to be fit, but to be able to accomplish kung ano yung kailangan nila na ma-accomplish. So pag sinabing gym, ano yung image na pumapasok sa isip natin? Iba yan sa coffee shop. Iba yan sa eat all you can na restaurant na mas preferred ng iba na pasukan kaysa sa gym. Kasi pag sinabing gym, it takes
hard work and discipline. Marami kang pawis na ibubuhos. Marami kang pain na may experience bago maging fit physically. And pag sinabing gymnazo, and when we apply that sa Christian life, actually yung word na ito ay 3 beses lang ginamit dito sa New Testament. Yung iba ay nasa Hebrews 12:11, talking about discipline, church discipline, o personal discipline, o pagdisiplina ng Diyos. And then 1 Timothy chapter 4 verse 7, train yourself for godliness. So kapag sinabing training, hindi yun nangyayari na paminsa-minsa lang. Hindi yun nangyayari kapag maisipan mo lang. Hindi yun nangyayari kapag may nararamdaman ka lang na masakit sa katawan. Hindi yun nangyayari kapag kinukulit ka na ng asawa mo na mag-exercise ka na. Hindi yun nangyayari kapag January lang, pagkatapos kumain ng marami ng Christmas at New Year. Constant practice. And that's Christian life. Doon na de-develop yung habits natin sa pamamagitan ng paulit-ulit na training exercises. We attend church every Sunday, over and over again. Umattend tayo ng mga equipping classes, over and over again. Umattend tayo ng mga small group Bible studies, over and over again. We listen to the word preached again and again. We sing the word again and again. We pray the word again and again. Paulit-ulit. What's the point? To develop yung ating mga spiritual muscles. Yung kapag nag-gym ka, kapag una, kaya mo lang na buhatin ay 3 kilo na weights. But eventually, you develop yung muscles for that. And eventually, you're able to carry not just 5 kilos, 10, 20, 25 kilos. Because of constant training. Your muscles are growing, nagiging physically fit. So, ganun din sa Christian life. So, Christian life, Christian discipleship is like that. Going to the gym regularly, doing the same routine, paulit-ulit. So dito sa verses 11 to 14, sinasaway sila, yung mga recipients ng letter, dahil hindi sila kabilang dun sa characteristics, wala sa kanila yung characteristics ng spiritually mature sa verse 14. Nandun sila sa verses 11 to 13. Na ang tagal-tagal na nilang Kristiyano, they remain spiritually immature. Of course, lahat naman sa atin, kahit na sabihin na natin, we're growing into maturity, pero meron pa rin mga traces, or meron pa rin mga bahagi ng buhay natin na merong signs of immaturity. Tanungin lang natin yung mga kasama ninyo sa bahay to give evidence for that. Pero yung pinag-uusapan dito, yung mga nagsasabing Kristiyano sila, pero buong buhay nila, walang nakikita na kahit anong bakas man lang ng Christian maturity. And this is serious. Hindi mo pwedeng basta, okay lang yan. Tinanggap na naman nila si Kristo. Nag-prayer sila to receive Christ. Okay lang yan. Basta pag namatayan, sa langit naman yan pupunta. Hindi natin pwedeng hayaan lang. Bakit? Tingnan niyo sa chapter 6. Pagkatapos silang sawayin, merong pangaral o merong exhortation. Anong dapat niyong gawin kung ganyan yung kalagayan ninyo? Again, hindi mo pwedeng sabihin, okay lang yan. That's not okay. Kaya dito sa Hebrews chapter 6 verses 1 to 3, nagbigay siya ng exhortation sa kanila para kailangan nilang magpatuloy sa paglago toward maturity. Sabi niya, therefore, dahil dito, ganito kayo, let us, specific para sa mga immature. Pero sinabi niya, let us. Ngayon sabi niya, okay, sabihin na natin na hindi ka kabilang dito sa immature. Ang sabi niya, let us. Ito yung gawin natin. Gawin natin lahat. Whether you're immature or mature, ito yung kailangan natin gawin. Anong kailangan natin gawin? Merong kailangang iwanan, merong kailangang abutin, at merong tulong na kailangan. So isa-isahin natin yon.
merong iiwanan. Ano yung kailangang iwanan? Verse 1, kaya't iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Similar ito sa verse 12. When you look at verse 12, sabi doon, mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. So kapag sinabing iwan, hindi syempre ibig sabihin na yung sense na ayawan mo na or i-abandon mo na. Rather, tumutukoy ito sa mga foundational doctrines. Tulad ng babanggitin niya sa verse 2, kaya bago niya sabihin yung verse 2, sabi niya, tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon. So, kapag sinabing foundational, alba, pag naglagay ka ng pundasyon at tapos na yung pundasyon, anong kailangan mong gawin? You need to keep building on that foundation. Saan ka nakakita ng building na puro pundasyon yung nakalagay? And that's the point. Again, don't misunderstand. Hindi ibig sabihin, kasi marinig ninyo palagi sa church na ito, we need to go back over and over again sa gospel. Kailangan we always fix our eyes on Jesus at sa ginawa niya sa krus para sa atin. That's really foundational. At kailangan nating balik-balikan. Yun yung kailangan nating tayuan. Okay? So yung point na sinasabi niya dito, na if you already have that foundation, hindi ka na maglalagay ulit ng foundation kasi meron ng pundasyon. You desire to grow and grow and grow bilang isang Kristiyano. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay na ako dito. Hanggang dito na lang ako. So this must be a firm decision. Kung nandito ka sa ganitong kalagayan, it's time to make a firm decision. Iwanan na natin yung ganong klaseng pag-iisip. Ano yung mga elementary of foundational doctrines na tinutukoy niya dito? Meron siyang binanggit sa verse 2 na 3 pares. Ito yung mga kailangan ng iwanan. Na foundational, na hindi naman kailangan ito palaging itinuturo na hanggang dito na lang yung tinuturo sa inyo. Yung unang pares, pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan. That's verse 2. At tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Repentance and faith. Ito yung basic na response natin sa gospel. Kung kailangan, syempre, we keep on repenting, we keep on believing. Pero kung hindi naman talaga dumating sa point ng buhay mo na talagang pinagsisihan mo yung kasalanan mo at sumampalataya ka kay Kristo, ibig sabihin, you cannot build on a foundation na wala naman. Nabuhangin lang yung pundasyon. Dahil wala ka naman pala talagang pananampalataya kay Kristo to begin with. Pangalawang pares. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay. Again, tandaan natin, Jewish Christian sila. So posible na tumutukoy ito dun sa mga nakagawayan nila, yung mga ritual sa Old Testament, na sinasabi natin na lahat ng yon ay nagtuturo tungkol sa katuparan nito kay Kristo. And then, pangatlong pares, tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. And we confess that whenever we recite the Apostles' Creed. So, ano yung point niya dito? Ang point niya dito, ito ay mga elementary subjects. Kapag elementary subjects, ibig sabihin, elementary. Kapag natutunan mo na yon, nakapasa ka na sa exam, pwede ka nang mag-high school. Pagkatapos ng high school, pwede ka nang mag-college. Kapag sanay ka na ng arithmetic, pwede ka nang mag-geometry and algebra. Kapag sanay ka na ng algebra, pwede ka nang mag-calculus kung gusto mong maging engineer. Hindi nyo naintindihan sinabi ko, huwag nyo intindihan. Hindi mahalaga yun. Ang point dito, kapag hindi mo natutunan yung basic, kailangan balik-balikan. Kailangan ulit-ulitin. Kailangan balik ka ulit sa grade 1. Kailangan kasi. So may iwanan, meron ding aabutin. Merong goal. Ano yung goal? Meron ako nilaktawan sa verse 1. Kaya ito yung buong verse 1. Kaya't iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang. Sa ESV,
go on to maturity. Meron kang iiwanan and then you go on to maturity. Ito yung daan na dapat nating lakaran. Dapat manatili tayo sa daan na ito. Huwag tayong babalik dun sa dati nating buhay. At dapat na magpatuloy tayo sa paglago at huwag tayong hihinto sa pagkakatuto at sa pagsasanay. So meron tayong inaabot. Diba? If you're a marathon runner or you will run kahit sa isang fun run, 10 kilometers, meron kang goal na matapos yung makarating dun sa finish line. Kapag ikaw ay estudyante, meron kang goal na makatapos sa college. Sa ating mga Kristiyano, meron tayong goal. Ang goal ay Christ-like maturity. Yung maturity ay galing sa word na teleiotes, nang ibig sabihin ay completion or perfection. Okay, hindi ibig sabihin. Ang goal natin sa buhay na ito ay sinless perfection. Walang makakaabot nun. Dating yun, one day. Sinasabi sa 1 John chapter 3, verse 2, when we see Christ face to face, we shall be like Christ in every way. That's perfection. Pero ang tinutukoy dito na maturity, yung bang sa buhay natin, yung meron tayong nagpapatuloy na progress sa pagiging katulad ni Kristo. Kahit unti-unti, bawat araw, basta merong nangyayaring pagbabago, hindi pwedeng wala. And this is God's will for all of us. Hindi ito optional para sa mga Kristiyano. Hindi ito para lang sa mga super disciples. No. Ano sabi sa Romans 8:29? Ang layunin ng Diyos, bakit niya tayo iniligtas? For us to be conformed to the image of His Son. Ito yung goal ng ministry ni Paul at sa ministry ng lahat ng pastor. Sabi niya sa Colossians 1:28, that we may present everyone mature in Christ. Ito yung dahilan. Bakit tayo nag-aaral ng Biblia? Bakit very beneficial yung scripture for us? Ano sabi sa 2 Timothy 3:17? That the man of God may be equipped, complete, or maybe complete, mature, perfect, equipped for every good work. You ask yourself, ito ba yung goal ninyo bilang mga Kristiyano? To grow in Christ-like maturity. So, meron tayong kailangang iwanan, merong kailangang abutin, pero alam din naman natin na hindi natin magagawa, hindi natin maaabot yon kung sa sarili lang natin. So, meron tayong tulong na kailangan. Sabi sa verse 3, magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos. Sasali na ang Biblia at ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Sa ESV, and this we will do if God permits. Meron tayong kailangan gawin. Huwag ninyong paniniwalaan. Yung ibang mga Kristiyano ngayon, narinig nila yung gospel. Sinabi sa kanila, wala kang kailangan gawin para maligtas. Ginawa na ni Kristo lahat. Yes. Amen. Pero hindi ibig sabihin, wala ka nang gagawin habang buhay. Mayroon tayong kailangan gawin. Pero alam din natin na kailangan natin ng tulong ng Diyos. We are utterly dependent sa Panginoon sa paglago natin sa buhay Kristiyano. Kailangan natin yung pagtuturo ng Diyos. Kailangan natin yung pagsaway ng Diyos sa atin. Kailangan natin yung pagtutuwid ng Diyos. Kailangan natin yung pagsasanay ng Diyos through faithful preaching and teaching of the Word of God. Kailangan natin yung tulong ng Holy Spirit to mold us to become like Christ. And gumagamit ang Diyos ng mga human means. Hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano ka, kailangan may salita ng Diyos. Sa bahay ka na lang, buksan mo na lang yung Biblia, basahin mo yung Genesis to Revelation. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. That's not true. You need other people. You need the church. Kaya mayroon mga pastors, mga elders. Kaya mayroon mga Bible teachers. Kaya mayroon mga disciples sa church. Kasi ito yung ginagamit ng Diyos para turuan tayo. Kung meron sa inyo, kahit matagal na kayong Kristiyano, pero ngayon, because of listening to this sermon, naramdaman ninyo na, kailangan ko nga talagang bumalik dun sa basic. And it takes humility to admit that. It takes humility, lalo na to admit
Matagal ka ng Kristiyano. Alam na iba, matagal ka ng Kristiyano. Pero you realized, mukhang hindi pa talaga ako totoong Kristiyano. I need to hear the gospel over and over again. And nandito kami, ng mga tagapagturo. Babalik tayo sa basics. Tuturo namin sa inyo yung kailangan ninyong matutunan. Pagtutulungan natin. And that's the point of being members of the church. Tulong-tulong tayo. Hindi natin basta pababayaan sa ere yung mga kapatid natin sa Panginoon. Lahat tayo, hatakin natin yung bawat isa sa paglago bilang mga Kristiyano. At kapag dumating yung time, if you are teaching the Bible, katulad ko, sometimes we are discouraged kapag may mga tinuturuan tayo na, ang tagal-tagal ko na itong tinuturuan, hanggang ngayon, ganito pa rin. Hanggang ngayon, wala pa rin nagbabago sa family life nila. Hanggang ngayon, wala pa rin nagbabago sa marriage nila. Hanggang ngayon, wala pa rin nagbabago sa relationship niya sa ibang tao. This is God's way of exposing yung immaturity nila, yung heart nila, para alam natin na we need to exercise more patience at ibalik lalo sila. At sabihin na tumingin kay Kristo, kumapit kay Kristo. So yung question, kapag kayo yung dinidescribe sa passage na ito, makikinig ka ba kapag kinausap ka? Kapag nag-message yung mga elders, we need to talk to you. Magpapakita ka ba? Kapag pinagsabihan ka, susundin mo ba yung sinasabi sa'yo? Kapag sinaway, ayaw makinig. Kapag pinagsabihan, pero ayaw pa rin sumunod, that's dangerous. Delikado yan. Sinasabi natin yan sa mga anak natin. Kapag nahuli natin sila na nagkakasala sila. At sinasabi natin sa kanila, anak, kapag magpapatuloy ka sa ginagawa mo, mapapahamak ka. And that's something na kailangan din natin sabihin sa bawat isa sa atin. And ito yung sinasabi ng last section natin. Sa verses 4 to 8. Nagsimula yun sa verse 4, sabi niya, sapagkat. Nakita niya na sobrang crucial itong mga binabanggit niya na nauna. Kasi dahil dito, merong warning na binibigay siya sa kanila. Na kung hindi mo papakinggan yung sinasabi namin, kung wala kang gagawin na pagbabago sa buhay mo, if you are just content kung ano yung klase ng buhay mo ngayon, mag-ingat ka. Dahil mauuwi yan sa tragedy o trahedya. So yun yung blank dun sa line na yun. So hindi mapapabuti at kapahamakan ang naghihintay sa sino mang tuluyang tatalikod kay Kristo. And we need to be careful. Hindi natin pwedeng sabihin, okay lang kahit di ako lumalago. Kristiyano naman ako. If you're not growing, kapag hindi ka umuusad, di ba, pagka nagbibisikleta ka, tapos suminto ka sa pag-usad, bubuwal. Kapag hindi ka umuusad, bubuwal ka. Mapapahamak ka. Tatalikod ka. Verses 4 to 6. And listen to this. This is very sober and serious. Sapagkat hindi mangyayari na mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at pagkatapos ay tumalikod. Hindi pwedeng mangyari na siya'y muling panumbalikin sa pagsisisi. Bakit daw? Sapagkat sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. So sinong klaseng tao yung dinidescribe dito? Ito yung mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Yung sinabi nila na sumasampalataya sila, pero dumating yung point na sinabi nila sa sarili nila na ayoko na. Na nagkaroon sila ng firm decision. Hindi lang ito nag-backslide sandali, tapos eventually ay bumalik. Ito yung mga tao na nagsabi na, I have decided to walk away from Jesus. I have decided to walk away from Jesus. No going back. No going back. Ayoko na kay Kristo. Sinasabi ng passage nito, that person na dating umaawit ng mga kanta para kay Kristo,
dating nangangaral ng mabuting balita kay Kristo, ay parang dinuduraan yung pangalan ni Kristo. At sinasabi, si Kristo na ipinako sa krus, walang kwenta. Walang kwenta yung ginawa niyang pagliligtas. At sinasabi niya dito, hindi lang niya basta ipinapako ulit si Kristo sa krus, siya mismo yung mapapahamak to their own harm. Ito yung mga tao na, ang tingin mo sa kanila, mukha naman silang Christians. Diba? Sinabi dito na, dati silang naliwanagan na. You remember yung passage natin last week, 2 Corinthians 4:4-6? Dati silang bulag pero nakita nila yung kagandahan ni Kristo. Tapos, natikman nila yung mga blessings ng Diyos na pinagpala sila ng Panginoon. And then Galatians 5:22 na pag tinignan natin, mukhang nasa kanila naman yung fruit of the Spirit. Mabait sila, mabuti silang tao, may self-control, mayroong peace, mayroong love. And natikman nila yung kabutihan ng salita ng Diyos. Diba, naglalaway sila kapag nakikinig sila ng preaching of the Word of God. Nasabi nila, taste and see that the Lord is good. Pero, sabi sa passage na ito, dumating yung point, wala na. Tumalikod na sila. Ayaw na nila kay Kristo. So, we are faced with an important question. Ang isang tao ba na totoong Kristiyano ay pwedeng mag-fall away from the faith? Or mag-commit ng tinatawag na apostasy? Yung bang dati siyang sumasampalataya kay Kristo, tapos meron siyang kaligtasan, syempre, pero posible ba na yung tao na yon ay tumalikod sa kanyang pananampalataya at sa oras na yon ay mawala yung kanyang kaligtasan? Yes or no? Kapag titingnan natin yung verses 4-6, mukhang oo yung sagot. Mukhang oo. Kasi sinasabi sa passage na ito na imposible daw sa mga ganong Kristiyano na muling mapanumbalik sa pagsisisi or to restore them again into repentance. Okay. Hindi ibig sabihin, sinabing imposible na may balik sa repentance, hindi ibig sabihin na may limitasyon na yung pagkapatawad ng Diyos sa atin. We believe. Of course, there's a time na dating yung limit na yon sa judgment ng Panginoon. Pero we believe sa sovereign mercy of God na kahit na dumating yung point na nabagsak tayo sa kasalanan, kahit dumating yung point na lumayo tayo sa Panginoon, God is so powerful to call us back to repentance. So ito yung hope natin. If you're a true Christian, wag mong pagdududahan yung ganong kapangyarihan ng Diyos na ibalik sa Kanya yung sino man na kahit na sobrang layo na, kahit sobrang lubog na sa putikan ng kasalanan, na hatakin ng Diyos yung Kanyang kamay pabalik sa Kanya. And God can do that. Pero again, katulad ng sinabi ko kanina, yung tao na tinutukoy dito ay yung mga tao na nagsasabing, they made a firm decision. I decided to walk away from Jesus. No going back. No going back. So this is a very serious and sober warning. So, kaya iba-iba yung nagiging interpretation dun sa passage na ito. Ayon sa Reformation Study Bible, mayroong 4 na possible interpretation. Yung isang interpretation, ang tinutukoy daw dito ay mga genuine Christians na nawala na ng kaligtasan dahil tumalikod sila. And we can reject this interpretation. Kasi maliwanag yung witness ng Biblia na kung ikaw ay nasa kamay ng Diyos, hindi ka na mawawala sa kamay ng Diyos. And sa Romans chapter 8, 29-30, those whom He justified, He also glorified. So, that is an unbreakable chain sa isang Kristiyano na hindi kailanman pwedeng malagot at mawala ang iyong kaligtasan. So, we can reject that. Yung pangalawang interpretation, sabi dito, ang warning daw na ito ay argument na nakadirekta sa isang particular na Judaizing heresy, yung mga Jews. Na sobrang delikado kung sino man yung yumakap nito ay pwedeng mauwi sa pagkawala ng kanilang kaligtasan. It's possible kasi Jewish background, Jewish context, itong Hebrews.
Pero kung yun lang yung tinutukoy dito ng author, sobrang limited yung point of application ng text na ito, yung seriousness. And then pangatlo, sinasabi ng iba na yung verses na ito ay nagbibigay ng warning na hypothetical lang. Pag sinabing hypothetical, ganito yung mangyayari kapag ito yung nangyari. Pero hindi ito mangyayari kasi hindi naman talaga ito mangyayari. So, ang point, kung mangyari man na ang mga tunay na Kristiyano ay tumalikod kay Kristo, it's impossible na sila ay bumalik pa at ma-restore sa Panginoon. And sinasabi, it's hypothetical. Kasi hindi naman posible na isang Kristiyano ay tuluyan na tumalikod kay Kristo. Pero, kapag sinabi natin na ito ay hypothetical lang, na ganito mangyayari, kapag ganitong ginawa ninyo. Pero dahil totoong Kristiyano kayo, hindi nyo ito gagawin. So, hindi ito mangyayari sa inyo. So, nawawala yung seriousness ng warning. Mag-ingat kayo. Baka ganito yung mangyayari sa inyo. Merong seriousness. Diba sabi ni Paul sa Philippians 1, verse 12 and 13 to, work out your salvation with fear and trembling. Na yung paraan na yon ay ginagamit ng Diyos when we tremble. There's a warning na ito. Na kung hindi natin papakinggan, ganito yung mangyayari sa atin. Yun yung isang paraan na ginagamit ng Diyos para panatilihin tayo na sumasampalataya kay Kristo and never ever consider walking away from Christ. So kaya, sa palagay ko, itong pang-apat, yung pinaka-possible na tamang interpretation ng passage na ito, na dinidescribe dito yung mga tumalikod o yung mga apostates, gamit yung mga terms na may kinalaman sa ipinapahayag nilang pananampalataya. Yung bang parang totoong Kristiyano talaga sila. Kasi parang ganun nga, yung nakikita sa kanila, na-experience nila yung blessings of Christian fellowship. They stayed with the church for a long time until nag-decide sila to walk away. And alam natin na lubos yung pagliligtas ni Kristo. Alam natin, lahat ng niligtas niya, He has perfected forever. So hindi pwedeng mabaliwala yung salita na yun ng Panginoon. Pero merong panawagan yung sumulat dito sa atin na patunayan natin yung pananampalataya na sinasabi natin, hindi sa nguso lang, kundi sa pamamagitan na nagpapatuloy na pananampalataya o perseverance. Kapag dumating yung point na umayaw ka na, tumalikod ka na, ibig sabihin, hindi talaga totoo yung pananampalataya mo in the first place. Yung akala ng iba na ikaw ay totoong Kristiyano, ikaw pala ay peking Kristiyano. And sometimes we can also deceive ourselves for believing we are true Christians. Tulad na sinasabi sa 1 John 2:19, kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila ay tunay na atin, mananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Okay. So, dinidescribe sa passage na ito, yung mga tao na for a very long time, we are so convinced, kaya nga sila naging member ng church, na sila ay totoong Kristiyano. But dumating yung time na they walk away, wala na sila kay Kristo. In the first place, wala talaga sa kanila yung tunay na kaligtasan. They are not genuinely converted. And we need to be careful kasi hindi ibig sabihin na nung narinig ninyo yun, tapos tumitingin kayo ngayon sa mga kasama nyo dito sa church. Tapos, matagal na natin hindi nakakasama si ganito Si ganito. 1 taon na, 2 taon na. Hindi na siya umaten sa church. Siguro tumalikod na siya kay Kristo. Siguro hindi siya talaga totoong Kristiyano. We cannot easily make that judgment. It's possible. Kapag yung dati nating kasama ay wala naman church na dinadaluhan. Wala siyang any desire to worship God, to listen to the Word, to fellowship with other Christians. So it's possible. Hindi talaga siya totoong Kristiyano. Or it's also possible
Na meron tayong mga kasamahan na nandun sila sa period of yung tinatawag na serious backsliding, na parang lumalayo sila. Pero kung totoong niligtas sila ng Panginoon, ibabalik sila ng Panginoon. God will call them back. Or maybe, kung hindi sila totoong ligtas, God will call them at some time in the future para sumampalataya kay Kristo at magsisi sa kanilang kasalanan. So whatever the case, dun sa mga nawala na sa church at matagal na hindi natin nakakasama, kung iba naman sa kanila, nagpapatuloy sa ibang church, fine, that's okay. But whatever the case, ang warning sa atin ng passage na ito ay ito. Kung wala ka talagang totoong pananampalataya, at makikita yon sooner or later, makikita yung bunga na yon ng pekeng pananampalataya. Kahit na nakadikit ka sa church, kahit na umattend ka palagi sa mga gawain ng church, kahit na sobrang active mo sa ministry, you cannot consider that as a blessing. Ang katunayan, mas magiging malaki pa yung hatol ng Diyos sa iyo. Kung mapatunayan na you are not really in Christ. And when we look at verse 7 to 8, ito yung last verses. Pinapakita dito yung illustration na magkaiba yung kahahantungan, magkaiba yung destiny ng mga tao na mga totoong Kristiyano na nakikinig ng salita ng Diyos at nagkakaroon ng bunga yung pakikinig nila sa salita ng Diyos. Kaysa sa mga tao na nagsasabing sila ay Kristiyano, hindi lang sila hindi lumalago, pero dumating yung time na sila ay tumalikod kay Kristo. They will suffer different, contrasting destinies. They will experience, rather, contrasting destinies. 7 to 8. Sapagkat ang lupang umiinom ng ulang madalas na pumapatak sa kanya at tinutubuan ng mga halamang angkop doon na dahil sa kanila ito ay binungkal, ay tumatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Subalit, again, this is the warning. Kung ito'y tinutubuan ng mga tinik at dawag, ito ay walang kabuluhan at malapit ng sumpain. At ang kanyang kahihinatnan ay ang pagkasunog. Kaya sinabi ko na yung warning sa mga tao na ito, na yung klase na yung pamumuhay nila, yung buhay nila ay mauuwi sa tragedy. So ina-highlight dito yung illustration na ito, yung salita ng Diyos, yung gospel na naririnig naman. Naririnig naman ninyong lahat. Pero bumabagsak o pumapatak sa magkakaibang klase ng puso. Mayroong mga puso na tinatanggap yung rebuke, yung correction ng gospel, and they repent and put their faith in Christ. Meron mga puso na nakikinig nga ng mabuting balita ni Kristo. They listen to the word of God. Pero lalo pang tumitigas yung puso nila as they listen to God's word more and more. And this is the warning. If you belong dun sa pangalawa, trahedya yung kahinatnan mo. You are going straight to hell. We need to listen sa sinasabi ng Panginoong Yesus. We cannot just listen na nakikinig lang. Ito yung warning ng Panginoong Yesus. Sabi niya sa Matthew chapter 7, verse 17. Medyo mahaba ito, basahin ko, pero just listen. Ang Panginoong Yesus ang nagsasalita dito. Mabuti ang bunga, sa verse 17 ng chapter 7. Mabuti ang bunga ng mabuting puno. Subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno. At hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. And then verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala.
Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. May never be na meron sa atin, merong ni isa man sa atin, ang sasabihan ng Panginoon sa araw na yon, I never knew you. Depart from me. So ngayon nakita natin yung kaseryosohan ng sinasabi dito ng Panginoong Yesus. Nakita natin yung seryosong kahalagahan ng paglagong Kristiyano. Narinig natin yung pagsaway sa mga hindi lumalago. Narinig natin yung pangaral, yung exhortation na iwan natin yung ganong immaturity at magpatuloy tayo sa paglago kay Kristo. At narinig natin yung very serious warning. Ano ngayon yung panawagan ng Diyos sa atin? So I will leave with these 3 calls from the Word of God. Nananawagan ng Diyos sa atin. Merong panawagan para sa pagsisiyasat sa sarili. Pagsisiyasat sa sarili o self-examination. Chapter 3, verse 12 ng Hebrews. Mga kapatid, ingatan ninyo, take care na huwag kayong magkaroon ng magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Siyasatin mo yung puso mo ngayon. Huwag mo basta-basta i-assume na totoong Kristiyano ka. Kasi on this particular day na nag-pray ka to receive Christ, you prayed the sinner's prayer, tinanggap mo si Kristo. Huwag mo basta-basta i-assume na dahil palagi kang nasa church at active sa mga ministries, ay totoong ikaw ay na kay Kristo. Ask the Lord at this moment to expose ano yung totoong kondisyon ng puso mo. Pwede mo lokohin. You narito sa church. But you cannot fool God if peke yung profession of faith mo. Examine ninyo ang inyong sarili kung nasa inyo nga ba talaga si Kristo. Pangalawa, merong panawagan para sa pananagutan sa isa't isa. And sometimes it's hard for us to test ourselves. Totoo ba kaya akong Kristiyano? Kasi madali namang lokohin natin yung sarili natin para maging kampante tayo. So we need others to test us. Ay, ito yung sinasabi sa Hebrews 3:13. Magpaalalahanan kayo sa araw-araw upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Kaya mahalaga yung pagiging member ng church. If you are not yet a member ng kahit anong local church, please consider. This is very essential. Kasi, sino magpapaalala sa'yo? Sino magsasabi sa'yo? Sino magsasabi sa'yo na totoong Kristiyano ka? Kapag tinanggap ka na member ng church, at least meron kami nakikita na evidence na you are a true follower of Christ. Of course, pwede tayo magkamali. Pero we need that assurance na nanggagaling sa pagiging member ng church. Yun din yung halaga ng regular na pagdalo sa church. Para matulungan natin yung bawat isa, sabi sa Hebrews chapter 10, verses 24 to 25, to grow in love and good works. Para ma-encourage natin yung bawat isa na magpatuloy sa pananampalataya kay Kristo hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kaya rin may church discipline. Kasi sasawayin natin yung mga members natin na hindi natin nakikita sa buhay nila na si Kristo ay talagang nasa kanila. Yung mga members natin na pinapabayaan yung pagdalo sa mga gawain o pagtitipon ng church. Yung mga members na pinapabayaan nila yung relasyon nila sa kanilang asawa. Yung mga members na namumuhay sila sa kasalanan at ayaw magbalik loob sa Diyos. Tinanggap natin silang member dahil nakita natin na sila ay mukhang follower of Christ. Pero in church discipline, kapag nagpapatuloy sila sa kasalanan, sinasabi natin sa kanila, at this point, hindi namin sigurado kung ikaw ay totoong Kristiyano because you are not listening. And we love them enough para sabihin sa kanila, kapatid, if they are true brothers or sisters, kapatid, kung magpapatuloy ka sa buhay mong ganyan, mapapahama ka. Mahihiyain tayo mga Pilipino. It's hard for us to look
each other in the eye. At sabihin, kapag hindi ka magsisisi sa kasalanan mo, mapapahamak ka. I'm telling you, you're going to hell. Kahit pa sinabi mong tinanggap mo si Kristo, dahil wala kaming nakikita na repentance sa'yo. Ang ebidensya na pinapakita mo, wala si Kristo sa'yo. Wala yung Holy Spirit sa'yo. And we're giving you this warning because we love you. Kapag tahimik lang tayo, at mabait, sobrang bait sa kanila, hindi natin sila sasawayin, we don't love them enough. Oh, may we grow in love for one another. Para matuto tayo na sabihin kung ano yung mga dapat sabihin. Kahit masaktan sila. Kahit magtampo sila. But we trust the Lord. One day, gagamitin ng Panginoon yung mga salita na yun to call them back. At ma-realize nila, mahal talaga ako ni Kristo. Mahal ako ng mga tao dito sa church. Kasi hindi nila ako pinabayaan. Hindi nila ako hinayaan sa pagkakasala ko. And lastly, may panawagan sa atin na sa mahigpit na pagkapit kay Kristo at sa kaligtasang sa Kanya lang matatagpuan. And this is God's calling, hindi lang sa mga wala sa church. This is God's calling for every one of us to keep holding on to Christ. Wag tayong bibitaw sa pagkakapit natin kay Kristo. Kahit gaano kalakas yung temptation to give up, kahit gaano kalakas yung pull ng mundong ito to walk away from Christ, never, ever, wag kang bibitaw kay Kristo. Wala kang matatagpuan na katulad ni Kristo na magmamahal sa iyo, magpapatawad sa iyo, magbibigay ng buhay na walang hanggan sa iyo. There's no one like Jesus. Na kay Kristo lang yung kaligtasan, kapatawaran, kagalakan, kapayapaan na kailangan natin sa buhay natin. Let's pray. Father, we tremble. Nanginginig kami, Panginoon, sa mga salitang ito. We tremble to imagine na ganito yung mangyayari sa amin. Na dumating yung araw na hindi na kami Kristiyano. Hindi na kami sumusunod kay Kristo. Na dumating yung araw that we will spend all eternity away from you. May it never be. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ganito yung mangyari sa amin. Huwag mong hayaan na ganito yung mangyari sa sino man na narito at nakikinig sa iyong mga salita. With this trembling, salamat, Panginoon, because you are giving us yung assurance na ikaw yung Diyos na kumakapit sa amin. May hawak sa amin. Na ang kaligtasan nito, in the end, hindi nakasalalay sa amin. Hindi nakasalalay sa pagtatrabaho namin. Hindi nakasalalay sa pagsisikap namin. Kundi sa natapos ng ginawa ni Kristo sa krus para sa amin. At nakatitiyak pa kami, Panginoon, that He who began a good work in us will be able to complete it until the day of Christ Jesus. Panatilihin mo kaming tapat hanggang wakas, hanggang masilayan namin ang liwanag ng mukha ng Panginoong Jesucristo. This is our prayer. In Jesus' name, Amen.